Good day, ladies and gentlemen. This is Sunny of Sunrise 75 Channel, the home of educational and positive videos. Ayan, it's already November and I'd like to greet everyone. Advance Merry Christmas and a Happy New Year! Ilang araw na lang ay December na at syempre pinag-uusapan natin ang December. Ano ba ang meron sa December? Of course, sa Sunrise 75 Channel, in cooperation with Lakbay Siyensya, lagi nating ginagawa itong ating gift giving. And for 2025, ay pang-apat na beses na nating magkakaroon ng gift giving. At hindi lang yan. Kung dati isang venue lang ang ating ginagamit para doon sa gift giving, ngayon ay magiging dalawa na. Wow! So, yan yung mangyayari dito sa aking residence sa Central 1 in Arawan, Antipolo City. At yung isa naman ay sa bahay, sa residence mismo ni Ma'am Jessica Mateo. Ayan! At yan naman ay nasa Upper Calacad. Dito lang din sa Central 1, Antipolo City. Hindi namin binabanggit itong activity just to brag or to flaunt the activity, but rather, we are informing you instead that there is an activity na pwede kayong makibahagi. May mga nais tayo kasi minsan gawin pero hindi natin magawa like itong mga gift-giving activities na to. But here in Sunrise 75 Channel and Lakbay Siyensya, pwede po ninyong gawin sa pamamagitan ng pakikibahagi. Either you come here personally or you help us sa mga pamamaraan na pwede kayong makatulong. Ayan. So, that's the purpose, no? That's the purpose. Now, bakit mahalaga ito? Sa panahon ng Pasko, may tanong ako, sino ba ang inyong mga ini-invite, inaanyayahan? Mga kaibigan, mga kapamilya, yung mga taong gusto natin, yung mga taong maaaring nakatulong sa atin, mga taong kapag kasama natin ay natutuwa tayo, yung mga taong nakatulong sa atin. Sino bang ating mga inaanyayahan sa Pasko? Ayan. I was reminded by these verses from Luke chapter 14, verses 12 to 14. Ang sabi dito, when you give a luncheon or a dinner, do not invite your friends or rich neighbors. But when you give a banquet, invite the poor, the crippled, the lame, and the blind, and you will be blessed. Although they cannot repay you, you will be repaid at the resurrection of the righteous. Ayan, so napakaganda po, ano? Ang dami nating mga preparation sa Pasko, naglalagay tayo ng ilaw, naglalagay tayo ng mga Christmas tree, naglalagay tayo ng bilin. Pero ano pa ang mas malalim na kahulugan ng Pasko? Of course, we are being reminded of the second coming of Christ, no? Yung Advent, no? The second coming of Christ. But how do we prepare for that? Yan. So, of course, by responding to the call of the Lord. Aside from other things, maaaring marami pa kayong mga naiisip na paraan. But the Lord is inviting us to share. Katulad ng ginawa niya, He shared His life. He shared Himself to all of us as a gift. So, this Christmas, how do we do that? So, hindi lang yung naglalagay tayo ng palamuti, meron tayo ng pagkain and all. But we have to be a gift also to other people. And here, with this fourth gift-giving activity, you can be part of this one. So, yung binasa ko sa inyo kanina na Luke 14, 12 to 14, ano naman ang kahulugan nito? Ang sabi dito, true generosity expects no return. Because God Himself will reward you. So, pag nagbigay tayo, especially sa mga nasa laylayan, yung mga hindi na makakabalik ng pabor sa atin, the Lord
will reward us. No? Alam nyo, maraming mga pangyayari sa lipunan at present na karamihan ng mga mahihirap talagang kawawa. Yung ating social justice, no, ay hindi nila nararamdaman ang pagiging makatarungan sa atin sa lipunan. Kung tutuusin, ang mga mahihirap, silang nagtatrabaho, mga nagbabayad ng buwis, bumibili ng produkto, meron ng buwis, bumibiyahe, may buwis, magnegosyo, may buwis, no? Ang dami, mga ordinaryong mamamayan, mga simpleng mamamayan, mga mahihirap na nagko-contribute sa ating lipunan na minsan, allegedly, ay yung mga na-contribute, yung pera ng bayan ay napupunta ba talaga sa tama? No? Mga kawawang mahihirap ang tinatamaan. Nakikita nyo kahit sa mga baha, sa lindol, sa bagyo, sinong pinakakawawa? Kasi hindi naman sila makapagpagawa ng magandang bahay, matibay na bahay, isang malakas na bagyo lang, wala na. Pag may baha, sino yung mga laging tinatamaan? Mga mahihirap nating kababayan. So sana nitong Pasko ay mabigyan natin ng kahit kaunti. Yung mga kapitbahay ninyo. So hindi lang dito sa Sunrise 75 channel. Of course, kayo meron din kayong sariling mga pamamaraan na pwedeng gawin directly sa kanila. But if you want to be part, we are asking you to join us. So in Matthew 25:35 to 40, sabi dito, "For I was hungry and you gave me food. I was thirsty and you gave me something to drink. I was a stranger and you welcomed me. Truly I tell you, just as you did it to one of the least of these, you did it to me." So anong ibig sabihin? When we help the poor and the needy, we are directly serving Christ. Siya mismong nagsabi niyan. Kung ginawa mo ito sa pinakaaba, pinakamababa sa atin mga kasama, kapwa sa lipunan, we did it to Christ. So that's the reason why we are doing this one. Kahit gaano kaliit, malaki man yan, maliit man yan, na pwede ninyong ibahagi. Pwede kayong makibahagi. In cash or in kind, kasama yung mga bagay na sa tingin nyo pwede pang magamit. Pwedeng magamit ng ibang tao, pwedeng damit, pwedeng sapatos, pwedeng mga gamit. Kung anong gamit na pwedeng maibigay sa iba na akala mo hindi mo na kailangan, no, kasi meron kayo. Pero yung iba ay kailangan pala nila. Laman lang damit, maayos na plato, maayos na sapatos, maayos na pangsuot, maayos. Yung mga hindi nyo na kailangan, pwede nyo maibahagi yan. No? Of course, that's on December 27, 2025, Saturday po yan. Pero, of course, sa mga nakaraan, maraming mga tumulong sa atin na nais nating pasalamatan din. Of course, yung ating Sunrise 75 channel ay ginagamit natin para sa mission activities, no? Aside from informing you, sabi nga dito is the home of educational and positive videos. At sana doon sa mga gumagawa din ng vlogs, no? Sana mag-contribute tayo sa kung ano ang mabuti, hindi yung kung ano-ano na lang ang mga content, no? Kumita lang, wag namang ganun. We have to be responsible and we have to be accountable. Yan. Of course, maraming salamat sa founding president ng Lakbay Siyensya, sa ating supervisor sa science, Ma'am Jessica Mateo. At sa mga kasamahan, syempre sa science, we have Ma'am Cathy, Sir Jemuel, Ma'am Armila, lahat ng mga science teachers, no, talagang maraming salamat sa inyong tulong. At sa ating mga activities, umulan, bumagyo, kahit masama ang panahon, nandyan kayo. Maraming salamat din sa mga nakaraan sa Jesus Center of Worship kay Pastor Cheryl De Los Santos. Yan, makikita ninyo dito na kahit iba-iba tayo ng ating mga relihiyon, mga grupo, no, ay nagtutulungan tayo. After all,
iisang bayan ng Diyos tayo kasi mga Kristiyano tayo. Siyempre sa Central Uno Inarawan Homeowners Association led by our President, Mr. Toti Paclebare Jr. And then sa chairperson po ng Kalakad, Sir Benji Marcha. Ayan. And sa chairperson ng Central 1 Inarawan, Ma'am Edith Provido, yan, tumutulong din sa atin sa mga nakaraan. Siyempre sa Barangay Council ng Barangay Inarawan, ako maraming salamat po sa aming napaka-aktibo at quick ang kanyang action sa aming honorable chairman, sa aming honorable barangay captain, Honorable James Roderick Rick Bautista, and the council. At gusto kong i-mention sila Kagawad RJ Luna, yan, napaka-action man ng mga ito, at saka si Kagawad Joel Cubillas, mga generous people. Dati nating nakasama si SK Chairman James Ibit. Sana sa mga susunod makasama ka pa rin namin. Si Admin Santos, maraming salamat po sa inyo. At syempre gusto ko rin pasalamatan ng ibang naging sponsors din natin, si Sir Aaron, si Engineer Raymond, si Ma'am Resh, si Ma'am Joanne Aguilar, no? At sa ating mga subscribers sa Sunrise 75 channel at mga kaibigan na hopefully makasama pa rin natin this fourth gift giving activity. Thank you to Ma'am Christina Buban for sharing my videos. Maraming salamat din kay Sir Larry De Guzman, our former PSDS and former principal, kaibigan natin, and our mentor yan sa Marikina. At maraming salamat din kay Ma'am Melgaso of Tanyong High School, sa lahat ng mga focal persons ng Marikina, sa Gender and Development, sa ating kaibigan mula sa Taguig City University, si Sir Jerry Talmon, at hopefully makasama din natin si Sir Jang Palomar of Antipolo City. Sa lahat sa inyo, maraming salamat at may God bless you. At sana makita pa rin namin kayo at maging kabahagi pa rin sa susunod nating gift giving activity this December 27, 2025. So, I just remember sa James chapter 2 verses 15 to 17. Hindi naman pwedeng sabihin na lang natin pag naawa tayo, may mga kawawa naman na. Kailangan natin ng action. Sabi nga, true faith is shown in loving action. So, this December 27, 2025, the fourth gift-giving activity of Lakbay Siyensya, and of course with Sunrise 75 channel, we're inviting you all to be part of this. Kung may mga pwede kayong i-share, pwedeng in cash or in kind, mga luma ninyong pwede ninyong ibahagi, no? Kailan pa tayo magbabahagi kung hindi na tayo makalakad, kung wala na tayo ng kita. Ngayon pa lang, iparamdam natin ang ating pag-ibig, pagmamahal sa ibang tao na walang inaasahang kapalit. At gamitin din natin yung ating mga media platforms para makatulong sa kapwa instead na pahirapan ang kapwa. Once again, this is Sunny of Sunrise 75 channel saying thank you very much. And may God bless you and your family for all the help and for the generosity na pinapakita ninyo para sa lahat. Thank you and see you on December 27, 2025.